Pagkarating ni Juliet sa bahay ni na Oscar, nakaabang na sa pinto si Tantan at hinihintay siya. Nasaan si Lola? Nasa kwarto niya po, ma'am. Naitawag niyo na ba kay Oscar ang kalagayan ng lola niya? Tanong niyang muli habang nagmamadali sa paglalakad patungo sa silid na matanda. Ayaw ni Lola mo ipaalam at ayaw din makita ng apo niya dahil galit siya. Malungkot na sagot ni Tantan sa dalaga habang nakasunod dito. Napabuntong hininga sa Juliet, sandaling tumigil sa harap ng pinto ng silid at nalingon ng bakla. Kailangan pa rin niyang malaman, lalo na't di ba ayos ang pakiramdam ng lola niya. Baka kailangan dalhin sa ospital at ang sabi niya po, may nililigawan siya sa kumpanya kaya malate ng uwi. Umawang ang labi ni Juliet, sandaling napipilan. Yan ang isa sa ikinatampo ni Lola. Ayaw niya na iba ang pakasalan ng apo at ikaw lang gusto, ma'am. Tugtong pa ng nurse. Lalo namang napipilan si Juliet. Iniisip ko may iba pa bang babaeng nililigawan si Oscar bukod sa kanya. Kung sakaling wala ang ibig sabihin, walang dapat ipangamba ang matanda. Pinigilan niyang mapangiti sa isipin na siya ang dahilan kung bakit nagtatampong matanda. Naalala niya niyaya siya ni Oscar kanina pero tinanggihan niya. Ibig sabihin nagkakamabutihan na sina Oscar at Cynthia? Gulat na napalingon si Juliet sa taong nagsalita, pero ang mas nakakagulat ay ang sinabi nito. Naalala niya ang pangalang yun ng babae. Napakamot sa ulo si Tantan na makita ang ina ni Oscar. Nawala sa isip niyang naroon nga palang ginang at nagmamarunong na naman, pero hindi niya alam ang tungkol sa sinasabi nito. Pagtingin niya kay Juliet, nag-alala siya. Mukhang sira ang diskarte ng among binata dahil sa ina nito. And who are you? Mataring na tanong ni Kristen sa babaeng ngayon lamang nakita. Kaibigan po siya ni Lola Karina. Siya po ang madalas bumibisita kay Lola nung hindi pa siya magaling. Si Tantan nang sumagot sa ginang. Pailalim na sinuri ni Amanda ang porma ng babae. Mula sa paa, tumaas ang tingin sa mukha ng babae at napatikwas ang kaliwang kilay. Lumapit ka sa ina ko para makuha ang loob ng anak ko, tama? Napakagat si Juliet sa ibabang labi at napahiya sa ginang. Parang ganoon na rin kasi ang kinalabasan ng lahat. Pero hindi na lang naman dahil kay Oscar kaya nag-aalala siya sa matanda. Talagang napamahal na to sa kanya. Kaya kahit walang mangyari sa pagmamahal niya kay Oscar, gusto niyang sabihin sa ginang, ang laman ng isipan ngulit sa nakikitang ugali nito malabong paniniwalaan siya. Nakikinita niyang saradong isip ng babae, lalo na't ang Cynthia na yun pala ang gusto para kay Oscar. Di ka makasagot dahil tama ako, di ba? Nanguuyam na tanong ni Amanda sa babae. Pasensya na po pero narito ako dahil pinatatawag ni Lola Karina at hindi para makipag-argumento sa inyo. Mapagpakumbaba niyang sagot sa kinang. Ina pa rin to ni Oscar kahit ayaw niya sa ugali nito. Bitch, huwag kang magpakabanal sa harapan ko at hindi ko yan bibilhin. From now on, layuan mong anak ko at di nababagay sa kanyang isang tulad mong basura. Bato ni Amanda na maanghang na salita sa babae. Pumalatak sa isipan si Juliet at nawala rin ang kabaitan. Hindi ko akalain ganito pala ang ugali ng ina ni Oscar. Napamalagat si Amanda at nainsulto sa sinabi ng dalaga. Gusto niya tong murahin ngunit inunahan na naman siyang magsalita. Mabilis na pumasok si Tantan sa silid ng matanda upang ipaalam dito ang nangyayari at matawagan din si Oscar. Gusto mo si Cynthia dahil mayaman, tama? Ako sa niya sa ginang. Which? Wala kang karapatang questionin ako sa bagay na yan. Galit na dinuro ni Amanda ang dalaga. Then wala ka rin karapatang insultuhin ang pagkatao ko. Angil niya sa ginang. Hayop ka? Wala pa kayong relasyon ng anak ko, pero ganyan ka nang maragot sa akin? Halos mamula na ang pisngi ni Amanda dahil sa galit. Hayop po talaga ako kapag ang kaharap ko ay demonyo. Ines niyang sagot sa ginang bago nagmamadaling tinalikuran to. Alam niya, hindi okay ang relasyon ng mag-ina dahil may iba na tong pamilya. Bigla siyang naawa sa binata. Both parents ito parang laruan ng binata at paladesisyon sa buhay ni Oscar. Apo, ayos ka lang? Nag-aalalang tanong ni Karina na makapasok na sa silid niya ang dalaga. Nilock na Juliet ang pinto upang di makasunod ang ginang. Mabuti na lang at sumatanda nagmana ng ugali si Oscar, hindi sa mga magulang nito. Ito naman kasi ang nagpalaki kay Oscar na nakabubuti. Mabilis niyang nilapitan ang matanda at inalo upang hindi na mag-alala. Ayos lang po ako, Lola. Kamusta ang pakiramdam mo? Apo, wala bang gawa, Amanda? Nakangiting umaling si Juliet. Kahit ganon magsalita ang ginang, naiintindihan niya. Lola, sorry po at nasagot ko ang anak ninyo. Napangiti si Karina sa halip na magalit.
Very good. Masaya siya dahil hindi basta maaapi ang babaeng gustong ipakasal sa apo niya. Kahit papano gumaan ang loob ni Juliet dahil hindi na-disappoint sa kanyang matanda. Lola, wag na po kayo magalit kay Oscar. Wag din pong palipasan ng kain dahil kailangan niyong uminom ng gamot sa tamang oras. Malungkot na tumango si Karina. Sabi apo ko, tagal niya na mahal babaeng ligawan ngayon. Pinipilit kasi ni Lola Karina sa apo niya na ikaw ang gusto ipakasal dito dahil wala naman siyang nobya. Tumulong na si Tantan sa pagpapaliwanag sa dalaga dahil nabubulol pa ang matandang magsalita. Bigla, kumabog ang dibdib ni Juliet nang marinig ang sinabi ng matanda at bakla. Sumasabay ang kabog ng dibdib niya sa katok ng pinto ng ina ni Oscar pero hindi nila pinapansin. Kung gano'n, nag-confess ng binata sa lola nito para lang hindi na may kasal sa babaeng gusto ng abuela, which is siya yun. Pero 'di ba may fiancé na siya? Friend na lang daw sila at gustong tuparin ang pangako sa babaeng mahal niya na babalikan niya ito. Paliwanag ni Tantan. Lihim na napangiti si Juliet at sobrang saya sa narinig. Ngayon siya nagsisisi kung bakit iniiwasan si Arya. Kung ano mang dahilan ni Oscar at hindi tinanggi ng komprontahin niya na may fiancé ito ay hindi na mahalaga. Napangiti si Tantan at nagpalitan sila na makahulugang tingin ng matanda matapos makitang pag-aliwalas ng aura ng mukha ng dalaga. Di rin nakaligtas sa mapanuri nilang tingin ang paghulma na matipid ng ngiti sa labi ni Juliet. Muli nga lang silang na-distract nang lalong lumakas ang katok sa pinto ng ina ni Oscar. Sige na, aalis na ako, apo. Pagtataboy ni Karina sa dalaga at baka magwala ng anak niya sa labas ng salid niya. Hindi pinakinggan ni Juliet ang matanda. Pinakain niya to at sadyang may nakahanda ng pagkain para dito. Lola, wag po kayo mag-alala at maging okay din ang lahat. Hayaan niyo po muna sangin si Oscar sa buhay niya at makapaghintay pa naman ako. Thank you. Yumakap si Karina sa bewang ng dalaga bago tinanggap muli ang pagkain sinubo nito sa kanya. Gustong sipain ni Amanda ang dahon ng pinto dahil sa galit at di pa rin siya pinagbubuksan. Galit na kinuha ni Amanda ang cellphone, tinawagan ng anak nang ayaw pa rin mabuksan ang pinto. Mom, what's wrong? Naiinip na tanong ni Oscar mula sa kabilang linya. Alam niyang nasa bahay niya ito ngayon at wala pa siyang magawa dahil naroon pa si Juliet. Jerk, nasan ka? Alam mo bang may malanding babaeng dumalaw sa lola mo at nagkulong sila sa silid? Bulyaw ni Kristen sa anak. Mom, kung nagpunta ka lang dyan para gumawa ng gulo, mabuti pang umalis ka na. Malamig niyang tugon sa ina. Bumuka ang bibig ni Amanda at di makapaniwalang napatitig sa hawak na cellphone. Alam mo pa ba ang pinagsasabi mo? Bulyaw niya na sa anak ng mahimasmasan. Yes, at binabalaan ko po kayo. Don't touch your dalakong makakalaban mo kahit ina pa kita. Nasapo ni Amanda ang dibdib at mukhang nanghihina na napasandal sa dingding. Di niya akalain na kaya siyang gawa ng masama ng anak kung sakali dahil sa babaeng yon. Nagpahinga na malalim si Oscar matapos ibaba ang tawag ng ina. Masasaktan din siya matapos pagsalitaan ng di maganda ang ina. Pero sumusobra na kasi ito at hindi siya binibigyan ng peace of mind. Pinipilit ang gusto nito na ayaw naman niya. Masayang lumabas si Juliet sa silid ng matanda. Dahil sa tuwa, nakalimutan niyang may kontrabidang nag-aabang sa labas ng silid. Pero nagulat siya na makitang umiiyak ang ginang. Na makita siya, sinamaan siya nito ng tingin, kaya dali-dali na siyang umalis. Parang hindi nakikitang nilampasan niya ang ginang. Bahala itong mangisay dahil galit to sa kanya. Ang mahalaga, masayaw siya dahil kay Oscar. Hindi agad umalis si Juliet at mula sa malayo, hinintay na makabalik si Oscar sa bahay ng mga to. Nag-aalala kasi siya na baka kung ano ang mangyari sa matanda kapag ang ina na nito ang kasama. Habang naghihintay, tinawagan niyang asistan ng kanyang tito Michael at inalam ang tungkol kay Cynthia. Pinaghintay lang siya nito ng ilang minuto para i-check ang record ng employee. Natanggap po siya kaninang umaga bilang production manager po. Pagbibigay details ng lalaking assistant. Thank you. Di niya hinintay ang sagot ng lalaki at agad nang ibinaba ang tawag. Ilang sandali pa nakita niyang dumating ang sasakyan ni Oscar kaya umalis na rin siya. Wala sa side mirror, napangiti si Oscar na makitang pag-alis ng isang sasakyang nakapark lang din di kalayuan sa bahay nila.
Nang hindi na ito matanaw, inayos niya na sa pagkapark ang kotse at nagmamadali na pumasok sa loob. Anak, mabuti naman at dumating ka na. Nagluluto ako ng paborito mong pagkain para sa hapunan. Masiglang salubong ni Amanda sa anak. Kahit papano natuwa si Oscar sa ina at bumabawi sa kanya. Inimbitahan ko rin si Cynthia na dito kumain. Dugtong pa ni Amanda. Biglang nabura ang matipid na ngiti sa labi ni Oscar nang marinig ang sinabi ng ina. Ikaw rin ba ang tumulong sa kanya na makapasok sa kumpanyang pinagtatrabahuhan mo? Malamig niyang tanong sa ina. Unti-unting nawala ang ngiti sa labi ni Amanda at nag-aalalang magagalit na naman ang anak sa kanya. May trabaho akong tatapusin at ayokong maistorbo. Tumingin si Oscar na nag-aalala sa abuela. Tawagin mo ako kapag nawala na ang bisita niya. Tukoy niya sa ina at mabilis pumasok sa silid ng abuela upang kamustahin muna ito. Napangiti si kanina pagkakita sa apo. Nakita mo ba siyang umalis? Napangiti si Oscar, tuwid na nagsalita ang abuela kapag siya ang kausap. Inalikan muna niya ito sa noo bago tumango. Thank you po, Lola. Huwag mong hahayaang masirang diskarte mo dahil sa Cynthia na yon. Kumampas-kumpas ang kamay na matanda habang nagsasalita na animoy nasa harapan ng babaeng tinutukoy. Opo, Lola, huwag mag-alala. At ang angel mo lang ang gusto kong mapangasawa. Kaya't dapat po tulungan mo ako laging mailayo siya sa lalaking gusto siyang agawin sa akin. Napangisi ang matanda, tumango-tango sa apo. Sure ako, mahal ka pa rin niya, apo. Magporsige ka lang sa panliligaw at huwag susuko. Nakangiting tumango si Oscar sa abuela. Matapos masigurong nakainom ng gamot ang abuela, dumiretso na siya sa kanyang silid upang pagtaguan si Cynthia. Mamaya na siya kakain kapag nakalis ng babae. Ines na napaupo si Amanda sa sofa na makita ang anak na pumasok ng silid nito at naglock pa. Kahit anong gawin niyang pakiusap, naharapid muna maging bisita ayaw makinig. Nakakaya kay Cynthia mamaya, di pa rin niya makancel pang imbitasyon sa talaga at malapit na itong dumating. Mabilis tumayo si Amanda, pumasok sa silid ng ina. Kahit nakaiga na to sa kama, ipilit niyang pinapabangon. Amanda, ano naman ang problema? Pinabulol ni Karina ang pagsasalita at ayaw niyang malaman ito na totally okay na siya. Matigas ang ulo ng apo mo at gusto kong ipahiya kay Cynthia. Ayaw niyang humarap sa bisita o sumulo sa pagkain kaya ikaw na lang haharap. Napabuntong hininga si Karina at di na nakipagtalo pa sa anak. Hindi to titigal at ayaw naman niyang apo ang kaharap sa babaeng yon. Sinenyasan niya si Tantan na huwag nang ipaalam sa apo niya ang pinagagawa sa kanya ng anak upang dito mapilitang lumabas ng silid. Tama lang na mailabas ni Amanda sa ina na nakaupo sa wheelchair nang dumating si Cynthia. Masigla niya tong sinalubong at nakipagbeso-beso. Good evening po. Magilaw na bati ni Cynthia sa matanda bago ginala ang tingin sa paligid na para bang may hinahanap. Tumingin lang si Karina sa babae at hindi nagsalita. Ayaw niyang mag-aksaya ng laway sa babaeng gustong ipilit ang sarili sa apo niya. Ma, kinakausap ka ni Cynthia. Sita ni Amanda sa ina nang ayaw nitong magsalita. Ma'am, pagpasensya niyo na po at napapagod magsalita ang iyong ina. Oras na dapat ng pahinga niya ngayon, ngunit pilit ninyong nilalabas para humarap sa bisita ninyo, ani Tantan. Bakla ka? Sino ka para basta sumabat sa usapan namin? Galit na duro ni Amanda sa bakla at gusto tong saktan. Mabilis tinaas ni Karina ang basto na laging nasa tabi lang ng wheelchair at inambayon sa anak. Papaluin niya to kapag sinaktan si Tantan? Napaurong si Amanda palayo sa ina at ganon din si Cynthia sa pag-aakalang tama sa kanila ang basto ng ina. Di siya makapaniwalang nakatitig sa ina na matalim na rin ang tingin sa kanya. Tita, huwag niyo na pong pansinin ang baklang yan at ayos lang po ako. Hayaan niyo na pong magpahinga si Lola. Napaismed si Tantan at bait-baitan ng babae. Nasaan po pala si Oscar? Di na nakatiis na tanong na Cynthia. Pasensya na iha. May importanteng ginagawa si Oscar at hindi maaaring istorbohin. Hindi niya rin alam na pinagluto ko siya ng hapunan kaya't sa labas siya kumain. Pinigilan ni Cynthia ang mapasimangot at nainis sa ginang. Pinagmukha siya nitong tanga at pinaasa kay Oscar. Halatang nagsisinungaling ito kaya't hindi kita makasalo sa pagkain ng binata. Dilala ni Arya ang pinsan sa kanyang silid matapos nilang kumain. Ang saya niya dahil nagawa na siyang bisitahin ng pinsan.
Parang may ideya na siya kung bakit to nakikipag-usap sa kanya, pero ayaw niya nang magtanong. Nahihiyang ngumiti si Juliet sa pinsan pagkaupo sa kama nito. Pasensya na kung ngayon lang kita nakamusta. Balita ko hindi natuloy ang engagement ninyo ni Oscar. Nakalabing tumango si Arya at pinalungkot ang mukha kahit hindi naman siya malungkot. Ayos ka lang ba? Biglang nag-alala si Juliet sa pinsan. Muli, tumango si Arya at saka nagsalita. Pero naaawa ko kay Oscar. Why? Mabilis niyang tanong. Masaya siya at hindi nasaktan ang damdamin ng pinsan dahil sa pagtanggi ni Oscar na maasawa ito. Dahil ang mahadera niyang inay may babae namang gustong ipakasal kay Oscar. Nakawala nga siya sa akin, pero sa inay mukhang mahihirapan siya, lalo na't may gusto sa kanyang babaeng yon. Umusli ang ibabang labi ni Juliet at naiintindihan niya ang nararamdaman ng pinsan. Ganon din naman siya, pero ayaw pa niyang ipaalam sa pinsan ang tungkol sa papel naman niya sa buhay ni Oscar. Nakakatuwa. Super close kayo dahil sinasabi niya sa yung kanyang problema. Hindi lang yan ate. Ang lola niya ay may gusto ring babae para sa kanya. Napipilan si Juliet sa sinabi ng pinsan. Sigurado na siya ang babaeng yon. Naawa ko sa kanya ate. Ang babaeng gusto niya mukhang may mahal ng iba, tapos pinag-aagawan siya ng pamilya kung kanino dapat ikasal. Pasimpleng pinag-aaralan ni Arya ang reaksyon ng pinsan sa kanyang mga sinasabi. Sinabi niya sa'yo yan? Di pa rin makapaniwala na tanong niya kay Arya. Tumango si Arya. Gusto ko ngang makilalang babaeng mahal niya at maging kaibigan. Napaubo si Juliet at parang nabulunan siya ng sariling laway. Wait. Tatawagan ko lang siya at kakamustahin. Mukhang excited na tumayo si Arya mula sa pagkakaupo sa kama. Kinuha ang cellphone na nasa sofa na naroon lang din sa silid. Gustong pigilan ni Juliet ang pinsan ngunit ang bilis nito, saka baka magtaka. Nakangititong humarap sa kanya at ni-loudspeaker pa ang tawag. Bigla, kumabog ang dibdib niya nang marinig ang malagom na boses ni Oscar mula sa kabilang linya. Hey, kuya, kumusta? Bakit ang hyper mo? Malayong sagot ni Oscar at halos sumigaw pa ang dalaga. Busog kasi ako at saka masaya. Ikaw ba, kumain ka na? Paungulit ni Arya sa binata. No, nangunot ang noon ni Juliet nang marinig ang sagot ng binata. Why? Nasaan ka ba at di ka pa naghahapunan? Takang tanong ni Arya. Di pa umaalis ang bisita ni Mama at ayokong kaharap ang babaeng yon. Pahintamad na humiga si Oscar sa kama habang kausap si Arya. Do you mean Cynthia? Bahagyang namilog ang mga mata ni Arya at nakatutok yun kay Juliet. Kitang-kita niyang pagsimangot ng pinsan nang marinig ang pangalang binanggit. Yes, maiksing tugon ni Oscar. Kawawa ka naman. Gusto mo i-order kita ng pagkain? Biro ni Arya. No, pero kung ang mahal ko mapapadeliver ng pagkain, kakainin ko. Pabiruring tugon ni Oscar sa kaibigan. Ew, ang cheesy. Bye na at good luck sa gutom. Nagkibit balikat si Oscar nang biglang patayan siya ng tawag ng kaibigan. Bigla, tumayo si Juliet nang wala nang kausap ang pinsan. Uuwi na ako, salamat sa dinner. Napangisi si Arya habang nakasunod sa pinsan. Inatid niya to hanggang sa pinto ng bahay nila. Sa wakas, makikita na rin niyang masaya ang pinsan at di na siya iiwasan pa. Nang makalayo sa bahay ng pinsan, tumigil muna sa tabing kalsada si Juliet sa mataang lugar. Nakagat niya ang labit, di alam kung dapat ba niyang tawagan ng binata. May number naman kasi to sa kanya at nakuha yun mula kay Joy. Isang buntong hininga ang pinakawalan niya bago nagpa siyang i-text ang binata. Napabalikwas ng bangon si Oscar nang mabasa ang isang message. Kahit hindi yun nagpakilala na kilala niya dahil biglang bumilis ang pintig ng puso niya. Maaari mo ba akong puntahan dito sa isang Starbucks? Basa niyang muli sa message. Upang makasiguro, tinawagan niya ang unknown number. Bago pa niya maibuka ang bibig ay nagsalita ng nasa kabilang linya. Are you free or not? Matari na tanong ni Juliet at tanong na iinib. I'm coming, please wait for me. Di na siya nag-abalang magpalit pa ng damit. Pambahay na t-shirt lamang ang suot niya at cotton shorts na umabot hanggang gitna ng tuhod. Mula sa pagkakaupo sa sofa, nakangiting tumayo si Cynthia na makitang pagbaba ni Oscar sa hagdan. Ang buong akala niya matitiis siya nito at hindi haharapin. Anak, mabuti naman at tapos ka na sa ginagawa mo. Maiwan ko muna kay ni Cynthia upang, Ma, paalis po ako. Putol niya sa pagsasalita ng ina.
Ha? Gabi na anak at may bisita ka? Bisita mo po, hindi akin. Aroganteng tugon niya sa ina. Oscar? Bahagyang tumaas ang boses niya dahil sa galit. Kailan ka pa naging bastos sa harap ng ibang tao? Torong sasaktan niyang tanong sa anak. I'm sorry ma, usap na lang tayo sa ibang araw. Kailangan ko nang umalis at ayokong paghintay ng babaeng mahal ko. Gusto pa sanang pigilan ni Amanda ang anak, ngunit mabilis tong nakalabas na ng bahay. Napaiyak na lang siya sa inis. Naaawa kay Cynthia na halatang nasaktan sa huling sinabi ng anak niya. Okay lang po ako. Pilit nang umiti si Cynthia sa ginang. Pero never siyang susuko lalo na't sa isang babaeng intern lamang ang kaagaw niya sa puso ni Oscar. I'm sorry, Iha. Hindi ko alam na may iba ng mahalang anak ko. Naiiyak pa rin si Amanda. Tita, sa tingin ko sinabi lamang ni Oscar para subukan ko na siya. Bigla, sumigla muli ang aura ng mukha ni Amanda. Tama ka, Iha, sa tingin ko. Masama pa rin ang loob sa akin ng anak ko at dinadamay ka. Marahil iniisip niyang kaagaw ka niya sa pagmamahal ko at atensyon dahil pamangkin ka ng asawa ko ngayon. Napangiti na rin si Cynthia at naliwanagan sa sinabi ng ginang. Huwag po kayo mag-alala at hindi ko siya susukuan. Masayang niyakap ni Amanda ang dalaga. Thank you, Iha. Ang mabuti pa, sabay na tayong umuwi. Parang nabunutan ng tinik sa dibdib si Tantan nang malamang aalis na ang dalawang bruha. Ang alaga niyang matanda tulog na rin, kaya hindi niya na sinabing umalis si Oscar. Pagkababa ni Oscar ng sasakyan, halos takbuhin niya na ang kinapaparadahan ng sasakyan ni Juliet. Bakit ka narito sa labas? Crowded sa loob. Tumingin si Juliet sa loob ng Starbucks at totoong sinabi niya. Kaya't nag-take na lang siya ng drink at may na-order ding pizza. Next time, don't do this. Paano na lang kung may masamang taong mapadaan dito? Nag-aalala niyang sermon sa dalaga. Napangiti si Juliet at nag-aalala sa kanya ang binata. Ang tagal na rin hinintay na mapansin siya ng binata at paglaanan ng oras. Let us go somewhere. Inawakan niya sa kamay ang dalaga. Wag na at sa sasakyan mo na lang tayo kumain. Dinampot ni Juliet ang isang box ng pizza na nakapatong sa motorcycle niya. Mabilis kinuha ni Oscar ang dala ng dalaga at pinauna to sa kanyang sasakyan. Inayaan lang nilang nakabukas ang pinto ng kotse, naupo sa loob ng unahang sasakyan. Sigurado ka na ito lang kakainin mo? Pwede tayong lumipat sa isang restaurant. Tinatamad akong kumain sa labas. Isa pa tapos na akong kumain. Naisip ko lang iyain ka ngayon at ayoko pang umuwi. Simpleng sagot ni Juliet at ininom na ang kapeng para sa kanya. Nakangiting pinanood ni Oscar ang dalaga. Wala pa siyang hapunan pero parang nabubusog na rin siya habang pinakatitigan to. Ines na kumuha ng isang slice si Juliet at sinubo yon sa binata. Eat! Mabilis nang inaya ni Oscar ang sinubo sa kanya ng dalaga habang hindi hinihiwalay ang tingin dito. Nang kumagat din sa pizza ang dalaga, pinigilan niyang sariling mapangiti. First time niyang kiligin dahil sa simpleng bagay. Parang indirect kiss kasi ang nangyayari at kumagat ang dalaga sa pizza kung saan lumapat ang labi niya. May dumi ba ako sa mukha? Tanong ni Juliet nang mapansin ang titig sa kanya ng binata. Nakangiting umiling si Oscar. Pwede na ba kitang sagutin? Napipilan si Juliet at di agad nakuha ang ibig sabihin ng biro ni Oscar. Ilang sandali pa inirapan niya ito. Baka nakalimutan mong may mahal na akong iba. Biglang nabura ang ngiti sa labi ni Oscar at hindi natuwa sa narinig. Ako ang nakauna sa'yo kaya't dapat akin ka lang. Ha? Ang may anak na nga naaagaw pa eh. Dumilim ang anyo ni Oscar. Kung kinakailangan ipaalala ko sa'yo, kung gaano mo ako kamahal gagawin ko? Anong gagawin mo? Nautal siyang lalo nang biglang dumukwang si Oscar. Sinara ang pinto ng kotse. Ngumiti si Oscar at halos magdikit ang mukha nila ng dalaga. This! Ani at walang paalam na sinakop ang bibig ang labi nitong bahagyang nakaawang. Nagulat si Juliet sa ginawa ng binata kaya hindi agad siya nakagalaw at nakareact. Ang akala niya papakawalan din siya agad ng binata, ngunit halos magimbal ang kamalayan niya nang maramdaman ang pagpasok ng munting dila sa bibig niya. At siya ay parang robot na naging sunod-sunuran. Nakakalula ang tamis ng halik ng binata at nakakadarang. Kumunyapit sa buhok nito at kumante ng halik upang di matapos ang halik na dati hanggang panaginip lamang. Parehong habol hininga silang dalawa nang pakawalan niya ang labi ng dalaga. Kung di lang sila kakapusin ng hangin sa baga, hindi niya papakawalan ang labi nito.
Ayaw niyang maputol na simulan, kaya't agad gumapang ang halik niya sa leeg nito. Oscar, baka may makakita sa atin. Nahihirapan niyang saway sa binata. Gusto niya tong patigilin, ngunit traidor naman ang sariling katawan. Sa halip kasi na itulak ang binata, nahihila pa niya ang ulo nito papalapit sa kanya. Ang ending, dumidiin ang halik nito sa leeg niya at sigurado siyang mag-iiwan ng marka ang halik nito sa balat niya. It's okay, tented ang sasakyan ko. Namamaos ang tinig ng binata at pinindot ang button sa gilid ng upuan ng dalaga upang gumalaw iyon, pahiga kasama ng dalaga. Wait, Oscar. Shit! Napasingap siya at biglang dumagan sa kanya ang binata. Parang bigla uminit ang paligid at nakakapaso ang halik ng binata sa kanyang punong dibdib. I miss you, please. Bumalik ka na sa akin. Namamaos na pakiusap ni Oscar habang hinahaplos ang pisngi ng dalaga at namumungay ang mga matang nakipagtitigan dito. Marahang hinaptos ni Juliet ang pisngi ng binata. Naaninag niya magkahalong pagmamahal at pagnanasa sa mga mata nito. Gusto ko lang namang may mapagmalaki na sa buhay bago ka suyuin kaya tinikis kita noon. Patuloy na pagsusumamo ng binata. Paano si Cynthia at ang mommy mo? Tanong niya dito, tinayang isubsob nito ang mukha sa pagitan ng balikat at leeg niya. Wala akong obligasyon sa kanila. Nagsusumikap ako noon para sa future natin. Napangiti si Juliet at sobrang saya sa mga narinig. Gusto niya nang sagutin to at magsabi ng totoo upang di na to matakot na mawala siya. Pero nang maalala si Ken, biglang nagbagong isip niya. Di niya maaaring sagutin si Oscar na wala pang pahintulot ng pinsan. Tiyak na magagalit ang pinsan kapag agad siyang bumigay kay Oscar, gayong ilang taon siyang nasaktan at nalungkot dahil dito. Nagangat na mukha si Oscar at puno ng pagmamahal, pinakatitigan sa mata ang dalaga. Alam ko, mahal mo pa rin ako, pero may pumipigil sa iyong aminin sa akin. Huwag kang mag-alala at maghihintay ako. Hindi ako susuko tulad mo noon. Inaplos niya ang pisngi ng dalaga at ang gilid ng labi nito. Pwede na ba natin ay pagpatuloy ang pagkain? Pag-iiba ni Juliet sa paksa at baka hindi na siya makapagpigil pa ng sariling damdamin. Sorry. Mabilis siyang umalis mula sa pagkakadagan sa dalaga. Ayaw niya tong magutom kaya't siya na ang nagsubo dito ng pizza. Sobrang saya ni Juliet. Di na nabura ang ngiti sa labi hanggang sa matapos silang kumain. Ang kape nila hindi na nainom dahil lumamig. Ihahatid na kita sa inyo. Inayos niya ang nagulong buhok ni Juliet nang makaupo na ito ng maayos. No! Mabilis na tanggi ni Juliet at mukhang nagulat pa. I mean, ayos lang ako at kayang umuwi mag-isa. Pero, next time, kusa kitang ipapakilala sa mga magulang ko. Malambing niyang turan sa binata. Napabuntong hininga si Oscar. Di mapilit ang dalaga. Hinayaan niya muna to ngayon pero next time, di na siya makapapayag na ang dalagang susunod sa gantong sitwasyon. Nakahinga na maluwag si Juliet na magkahiwalay sila ng binata. Magkaibang way ang tinatahak nilang dalawa, kaya't sigurado siyang hindi siya masusundan ng binata. Pagka-uwi ni Oscar, agad niyang tinawagan ang dalaga upang alamin kung nakauwi ito ng safe. Ngunit nasa biyahe pa rin ang dalaga na makausap niya. Pumalatak si Juliet na makitang caller. Pang-apat na nitong pagtawag sa kanya at kahit pagod, sinagot niya agad. Nakauwi ka na ba? Tanong agad ni Oscar. Yes, nasa silid na ako. Nakangiting tugon niya kahit di siya nakikita ng binata. Good, matulog ka na at see you tomorrow. Kinikilig na niyakap ni Juliet ang unan at sobrang saya niya. Parang gusto niya nang hilahin ng oras para umaga na at nang sa gayon makita niyang muli si Oscar. Pero wala siyang balak pumasok bukas dahil may iba na siyang gagawin. Ngayong umamin na sa kanya si Oscar nang turin itong dumdamin sa kanya, hindi siya makapapayag na may iba pa itong mamahalin bukod sa kanya. Kinabukasan ng akala niya siya na ang maagang nagising, ngunit gano'n na lang ang gulat niya na maabutang nagkakape ang ina sa sala. Anak, maaga akong gumising para makausap ka. Nakangiting inanyayahan ni Jumaira ang anak na magkakape muna. Importante po ba yan? Tanong niya sa ina habang hinihintay ang kapeng tinimpla ng katulong. May nakilala ko kahapon na maaari mong maasawa. Nasamed si Juliet ng sariling daway at di makapaniwalang napatitig sa binata. Ang akala niya tapos nang alalahanin niya, ngunit dumagdag naman ang ina niya ngayon. Hindi niya alam kung sinong lalaki naman ang nakikilala nito kahapon mula sa meeting.